MVP. I feel like I should give a speech. I feel like I deserve a ring. I feel like the highlight if you know what I mean. I can wear my pride on my sleeve. I can do things you only dream. I feel like the greatest thing. I'm sorry if this comes off cocky. I'm just feeling myself. I'm just feeling myself. Don't know if you could tell, but I'm just feeling myself. Morning guys, so we are here pa rin sa Kuala Lumpur. Today kami aalis dito papuntang Singapore, so samahan nyo kami guys. So ayan, nagbook na kami ng Grab from our hotel dito sa Bukit Bintang papuntang Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. So ayan, naantay lang natin yung Grab natin guys. Ayan na yata. So let's go. So yun guys, after 1 hour, nandito na tayo sa Kuala Lumpur International Airport. 6 AM kami umalis doon, tapos dumating kami dito 7 AM. So 1 hour drive. 10 AM pa yung flight namin, pero syempre mga Pinoy tayo, sanay tayo na maaga pumupunta sa airport. Pero ayan, tingnan nyo guys, wala naman masyadong pila dito. Pero syempre para sigurado, since bago tong airport na to, ngayon pa lang tayo nakapag dito, departure. So kailangan maaga tayo. Ayan, punta na tayo sa gate natin guys. Wala naman naging problema sa immigration guys, mabilis lang din yung process, walang pila. Yung check-in baggage guys, medyo mahigpit sila ha. Sumobra ako ng 2 kilos tapos nagbayad pa ako. So yun, just make sure accurate or tama yung weight na dineclare nyo. Yan, may lunch din to guys, hindi na namin na video, pero pwede kayong kumain dyan. So tumambay-tambay muna kami hanggang ito, pwede na pumasok sa gate. 9 AM yung boarding time. So ayan, sakto lang din yung oras namin. First time ko magpa-fly sa AirAsia. So ayan, check natin kung okay yung plane nila. So far okay naman, ganda ng mga gates. So mabilis lang din yung boarding process. So ayan, tara guys, punta na tayo sa aeroplano natin. Guys, may option pala na kung gusto nyo from Malaysia to Singapore, pwede rin kayo mag-bus. 5 to 7 hours yung travel time pag bus. Pag airplane guys, 1 hour lang. So syempre, mas expensive nga lang yung pag airplane kayo or by plane. So yun guys, options nyo na lang. Kami kasi syempre gusto namin, sayang kasi yung oras kung i-google namin sa biyahe sa bus. So syempre gusto na namin magliwalir o maggala-gala sa Singapore. So ito guys, yan, yes, take off na tayo, let's go. At ayan guys, finally we arrive at Singapore after 1 hour of flight. At syempre, nandito na naman tayo sa isa o kung hindi man pinakamagandang airport sa buong mundo, ang Changi Airport or Changi Airport. It's my 4th time in this airport, pero it never fails to amaze me talaga guys. Parang every year mas gumaganda pa tong airport na to at mas bumibilis yung process. Ayan, mabilis lang din yung pag-scan ng passport. So eto, tara, kunin na lang natin yung luggage natin at ready na tayo. Explore na tayo sa Singapore guys. Yes! So yun guys, nakikita yung architectural design ng Changi Airport. Ganda niya, no? Garden City nga itong Singapore. So yan, tignan nyo, daming plants sa airport pa lang. Tapos ito, sobrang linis. Kasi ito yung mga luggage nyo, mauuna talaga sa inyo. Kayo nga antayin yung luggage nyo. So yun, sobrang efficient at mabilis nyo lang siya makukuha. Ito, bili lang tayo ng SIM card guys. So since galing tayo ng Malaysia, ito, physical SIM card pa rin yung nabili namin. So yan, kailangan namin palitan. Alisin na natin yung Malaysian SIM card. Di na yung gagana dito sa Singapore. Pero guys, kung may eSIM, I advise or I recommend mag-book na kayo sa Klook or something else para mas madali. Mas maganda kasi yung eSIM guys, hindi na kayo kailangan magpalit ng physical SIM card. At ito guys, ginamit ko lang ATM ko, withdraw lang tayong some cash para may gagamitin tayo sa Singapore.
Yan guys, based on experience ko, mas mura talaga pag nagwi-withdraw ka na lang gamit yung ATM mo kaysa magpa-money exchange ka dito or sa Pilipinas. Mas mahal talaga yung difference. So, I advise or I recommend mag-ano na lang kayo, mag-withdraw gamit yung ATM nyo or credit card. Hey guys, so we're back at the Jewel dito sa Changi Airport Terminal 1. So, first stop natin, Jewel. Puntahan natin agad. Ayan. Nakikita ko na yung rain vortex, oh. So, yan. Nakabalik tayo ulit ng Singapore after 9 months. Nandito na naman tayo. So, ayan. Let's explore Singapore, guys. Samahan nyo kami for the next few days. We'll stay here for 5 days at na-miss natin yung rain vortex, oh. Yung reverse fountain nila. Ayan na naman siya. Ang ganda pa rin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So ayan, explore muna tayo. Ganap tayo ng makakainan. Let's go! So guys, ito nga pala The Jewel. Nasa Terminal 1 siya dito sa Changi Airport. So kung galing kayo sa ibang terminal, pwede kayong sumakay ng bus papunta dito. Libre naman. Tapos yan, daanan nyo na guys. Kasi isa to sa tourist spot dito sa Singapore. Itong mismong airport na to. So, diba? Maraming pwede gawin dito guys. Tulad nito, maglaro kayo ng mga arcade. So yun, daanan nyo na siya kung may energy pa kayo. Kung may bibilin kayo, parang mall to. Maraming pwedeng bilan. Pwede kayo mag-shopping. Maraming restaurants. Iba't ibang cuisines. Tapos sa taas guys, may mga activities doon. May mga maze or different activities na pwede nyo gawin. At syempre guys, wag nyo kalimutan na yan. Bisitahin tong Rain Vortex. Ito kasi yung main attraction dito. At ewan ko ba, sobrang refreshing. Siyempre mainit dito sa Singapore guys. It's a tropical country. So yung parang alam mo yun, yung maanggihan ka ng konting tubig sa shower or ng rain vortex, parang it's so refreshing. Magigets nyo yan guys pag nandito na kayo. So yan guys, nandito na tayo sa Changi Airport. So yan, magagrab tayo papunta sa hotel natin sa Bugis. So nandito tayo sa Terminal 1 Basement 1 kasi dito yung mga pick up ng Grab. So ayan, naantay lang natin yung Grab car natin guys. Ayan na yata siya. Bilis lang naman, kakabuko lang, nandiyan na agad. So let's go. So ito na guys, na-miss ko tong mga NASCAR driver o F1 driver ata yung mga Grab driver dito sa sa Singapore. Ayan, tingnan nyo, bibilis nila magpatakbo again. Wala, hindi talaga sila sanay sa traffic eh. So yung regular na takbo nila dito between 90 to 120. 'Di ba? Panis. Is nga pala, pwede naman kayong mag-train papunta sa city center or kung saan man yung hotel nyo. Pinili namin mag-grab na lang instead of riding the MTR or train kasi nga may dala kami mga luggages at yun, excited na kasi kaming mag-roam dito sa Singapore. Nakabalik kami. Isa to sa mga paborito naming bansa o lugar na puntahan talaga eh. Kaya yun, super excited na kami talaga guys. Let's go! For the next 5 days, explore natin ang buong Singapore. So samahan nyo pa rin kami, ganun pa rin. Kami bahala sa gala nyo. Subscribe lang kayo sa channel. Free travel na rin. So most of the vlogs na we shoot first person perspective para kitang-kita nyo yung mga dinadaanan, nakikita at pinupuntahan namin. So yun lang guys, thank you so much sa mga nagko-comment, nakakataba ng puso
modern na preserve niya yung mga trees. Siguro yung mga dahon dito ano yun, no? O kusang tinatapon yung sarili nila sa basurahan. Grabe, wala kang makikitang kalat kahit isang pirasong dahon sa daan. Nagpustahan nga kami ni Monica kasi pag nakakita siya ng langaw, babayaran ko siya 1K. Tapos magbahaw 5K. Bahaw yarn. Baka nagbaon ka from Malaysia. Guys, no, puro praises kami sa Singapore. Pero para sa amin kasi, para sa akin, dito kay Monica, ito yung parang pinaka go-to place ko or go-to country kasi malapit lang sa atin. Tapos, ewan ba, naging favorite ko na siya eh. Kasi sobrang modern niya siguro at alam mo yun, parang na-inspire ka pa na magtrabaho or maging magaling ka sa ginagawa mo. Basta ganun, there's something about this place that makes me feel so inspired. Naks, English no? Pero walang halong biro guys. Yun lang talaga yung vibe dito. Parang nakakahawa yung energy ng mga tao that you want to do your best para maging successful din. Kasi sobrang successful ng bansa nila kahit maliit. 'Di ba? Sobrang progressive. So yun, kaya gusto kong bumabalik dito. Guys, that's the Marina Bay Sands. Kita rin yung Gardens by the Bay. At ayan yung MOA Ferris ba? Hindi pala MOA Ferris wheel. Ano ba? Daay. So yung previous vlog namin, sinakyan namin yung kung gusto nyo mapanood. Yan. Panoorin yung previous vlog. Last year kami pumunta dito eh. So yan yung isa sa pinuntahan namin. Pati yung Gardens by the Bay, Marina Bay Sands. So tingnan natin guys, abangan nyo yung next few days sa vlog namin. Tingnan nyo kung saan kami ulit, kung pupuntahan namin sila ulit or kung mga bagong pupuntahan natin. So guys, ito quick room tour dito sa hotel natin sa Singapore. This is Hotel G. So it's a small room pero okay lang, ganun mo talaga mga hotel dito sa Singapore. So ayan yung bathroom. Tapos dito, yan, parang may mini sink. Tapos may small office. Ayan, may mirror dyan. Maganda naman yung rooms, kahit maliit siya. Aesthetic. Tapos yung kama niya king size. So, ayan, may pa siya window. May view sa labas. So, ayun lang guys. Quick room tour. Ganda ng bed niya. Okay. So yun guys, after a few hours lang, nagpahinga lang kami sa hotel, nag-freshen up. At ito, nandito na tayo sa Super Tree Grove. So guys, ito yung last year na miss natin, hindi natin siya napuntahan. So ito yung man-made trees dito sa Singapore guys. Ang ganda na ito kasi may light show to during the night. Tingnan natin guys, explore natin. Grabe, ang ganda niya guys. So lalo na pag gabi tingnan nyo naman, tapos may buwan po. Ang ganda ng buwan ngayon. Tapos ang ganda pa ng mga sky tree. Guys, man-made to itong mga sky tree na to. Pero yung mga plants na nasa kanya, totoo yan. So yung pinaka-structure niya, yun yung man-made. Pero yung mga plants na yun na nakadikit sa kanya, totoo yan. Nandito tayo sa Gardens by the Bay guys and of course, itong city in a garden nga itong Singapore. So ayan, talagang mahilig sila sa mga ganyan. At nabasa ko rin na itong mga super trees na to, minimimic niya talaga or ginagaya niya talaga yung function ng natural tree. Nagko-collect siya ng rainwater, tapos may mga solar panels pa siya. Tingnan mo, pinapower niya yung sarili niya. So energy sustaining siya, di ba guys? Ang galing ng technology, no? At the same time, tourist spot pa siya during the night. Tingnan niyo guys, ang daming tao. Mga nag-aabang na ng light show yan guys eh. So antayin natin yung light show. Ayan, kita rin yung Marina Bay Sands Hotel So yan, tambay-tambay muna tayo dito guys. Wait natin yung light show. Ladies and gentlemen, boys and girls, Gardens by the Bay presents Garden Rhapsody. Watch the trees. Tonight we present a journey through Asia. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show.
ayan guys, kakatapos lang natin dito sa Sky 3. Nanood tayo ng light show. So after nito kakain tayo sa Lau Pasat. So nag-book lang tayo ng Grab guys. Wala pa kasi tayong easy card or yung card for train. So mag-Grab na lang muna tayo papuntang Lau Pasat. May fireworks, so eksakto pa oh. So ayan guys, dito tayo nag-aantay ng pick up ng Grab natin. Ayun na siya, nakita ko na siya, 92K. Ganda ng light show, no? So it lasted like 10 minutes. So ayan, binabaybay natin ang Marina Bay. We are on our way to Lau Pasat. So ito yung paborito naming puntahan dito sa Singapore pag nagugutom kami kasi ang daming food trip talaga dun. Different cuisines nandun na, kompleto. So mamimili ka na lang, tapos may mga satay barbecue. Pwede rin mag-chill, pwede mag-have a few drinks. Guys, we're back after 9 months here in Singapore. Nakakamiss tong lugar na to. Hindi pa kami nag-try mag-MRT kasi wala pa kami nung card. So siguro bukas na try namin. Pero if ever siguro pagbabas na lang kami or Grab or lakad para mas mabilis, masulit natin yung time natin. Ang lapit lang ito lang. Ayan, we just arrived in a famous Lau Pasat. Oh, bayan na. So ayan, nandito kami sa paborito namin pinagpuputripan dito sa Singapore, ang Lau Pasat. We're back! Gugutom na ako, naamoy mo na yung mga luto dito guys. Ito isa sa mga famous na food center dito sa Singapore kasi ang dami, different cuisines. So yan, hindi ka talaga makakapili dito ng pagkain. Yung problemahin mo dito, hirap pumili. So ayun, sige guys, pili muna kami ni Monica ng makakain namin. I'm out. Hindi ko malaman kung saan ako magsisimula. May Japanese, Korean, Taiwanese, Singaporean, Malaysian, Thai. Ewan ko lang kung may Filipino food dito or Filipino stall. Wala pa ako nakita. Galing kaming Malaysia, so definitely not Malaysian food or Indian food kasi puro ganun ang kinain namin halos doon. So let's see. Let's see kung anong pwedeng kainan. It's Friday night here in Singapore, so expected natin marami talagang tao. Pang 5 balik ko na dito eh. Ay, pang 4 o pang 5 balik ko na dito. Kasama yung punta namin dito last year. Sa lahat naman ng punta ko dito, never ako nag-disappoint sa mga pagkain tinry ko. Siguro medyo a bit pricey dito compare sa other hawker center or other food center na nandito sa Singapore. Pero ganun talaga eh. You get what you're paying for, so medyo mahal yun, quality naman talaga yung food. So ayan o, nagre-range siya sa $10 to $50 per serving. Singaporean dollars yun guys ha. Ayan si Monica, bumili na ng drinks namin. Ang init eh, walang maupuan ah. Ayun. So yan, nakahanap na kami ng pwesto namin. Guys, ayun yung in-order namin. Ano yan? Wonton noodles. Wonton noodles. Ito, Parang wala tayo. fishball or kikiam. Wonton noodles lang din kami guys. So light lang muna kasi magsasatay barbecue tayo mamaya doon sa labas.
At mag-order tayo ng mga prawns. No rice, diet muna. Ay, actually noodles to. Same din, pero yun, medyo light meal lang. Wag, rice meal. Para hindi masyado mabusog. Makatikim pa tayo ng ibang food. Grabe, ang ganda ng vibe dito talaga guys. Ito na yung alfresco area dito sa Lau Pasat. So dito ka pwede mag-satay barbecue. May prawns, may mga prawns dito. Ayan, pwede ka nga mag-drinks dito. So ayan, try natin guys. Hanap tayo ng pwesto. So yung kanina parang appetizer pa lang no. So ayan, di na tayo magra-rice. Papak-papak na lang tayo. Chill. Ayan guys, so tingnan yung ganda ng vibe. Daming tao. Parang nag-e-enjoy sila. Ili ka na. Kakatapos na natin kumain dito sa Lau Pasat. So ganun pa rin, na-meet yung expectation. Masarap pa rin yung satay barbecue, yung prawns nila dito, masarap. So, ayan. Yung sa loob pala na Lau Pasat, yung mga stalls doon, maaga nagsasara. Siguro mga 9 or 10 sarado na sila. Pero itong parang alfresco area nila dito sa labas, yan, yung pwede kayong yan, satay barbecue, prawns, iba't ibang mga roasted na pagkain. Then may mga beer, may juices, cocktails, yan, pwede yan. Marami nakatambay pa rin. Ang oras ngayon is 15 minutes before 12 AM dito sa Singapore. At tingnan nyo guys, ang dami pa rin tao. So kaya gusto namin tong lugar na to. Kasi dito sa Singapore napansin namin, bihira yung ganitong lugar. Yung tulad nung last year nagstay kami sa Orchard, medyo kasi yun, malapit sa Marina Bay. So parang ewan ko, parang aga mag-sell ng mga establishments doon, hindi tulad dito. Tingnan nyo guys, buhay na buhay yung streets. So pwede kayo kumain o tumambay kahit late na, gaya ng mga ginagawa ng mga local Singaporean ngayon. Ayun, parang everybody's enjoying their time. It's Friday night, so I guess kakatapos lang ng work nila and coming to the weekend, gusto nilang mag-chill or mag-relax dito, kumain ng masarap na barbecue or satay. Medyo pricey dito, medyo pricey siya, pero wala ganun talaga sa Singapore. Parang lahat naman dito mahal bihira lang yung makakamura guys. So yun, kailangan lang talaga mag-budget. So yun guys, pababa or patuno tayo ng kinain natin. Dami natin kinain, lakad-lakad tayo guys. Lakarin natin yung nag-decide kami mag-bus, try namin. So punta kami dun sa bus stop. So tara guys. Wow, sana all sweet. Kuya, lilipas rin yan. Guys, sa bus hindi pala nagsusukuli dito, kaya make sure. Kaya kami, since ngayon wala pa kaming card, nakalimutan ko yung tawag sa pass nila na pwedeng gamitin sa bus tsaka pwedeng gamitin sa train. So ngayon babayad lang kami ng cash tsaka credit card. Yung credit card kasi na dala ko sa akin lang, si Monica hindi niya dalayin sa kanya, kaya siya nagka-cash, ako nagka-card. Hindi pwedeng gamitin yung kunyari card ko gagamitin namin sa amin dalawa, hindi pwede yun. So, one person, one credit card or debit card pag sa public transportation. My God, dito na-miss ko sa Singapore. Walang usok, ang linis, well lit up, maliwanag, walang madilim na streets. So, ayan, nandito na pala kami sa bus stop. Hantay tayo ng bus.
Guys, grabe, bawal magkalat talaga dito. Oh, walang kalat guys. So kahit butil ng dahon, no. Nakita namin kasi may nagba-vacuum. Kahit sa, anong tawag dito? Sa sidewalk, may nagba-vacuum. Tapos yung banda dun sa Orchid Center, yung mga labas ng hotel, sidewalk na rin. Nakita namin sinasabon nila pag gabi. Grabe, linis ng mga tao dito. Yung sa amin naliligo. Pero syempre, Pa isa-isa dalawang t-shirt. pero syempre, hindi naman perfect na wala ka talaga makikitang kalat. Syempre, marami pa rin tao eh. Kahit sa bansa, Ang turista. oo, may discipline, tsaka undisciplined persons or people. So, hindi natin maiwasan. Pero dito talaga bihira kang makita ng kalat sa daan. Ganda ng car, oh. Ganda ng car, guys. So, sigurado mayaman yan. Dito kasi sa Singapore, sobrang laki ng tax nila. So, yung mga nagkakasasakyan lang dito talaga yung mayayaman lang. Anyways, okay lang kasi ang ganda ng public transportation nila eh. Ako kung sasabihin ko may pera ako dito, tapos nagpa-public transportation ako, okay lang. Kasi kahit nagbabus or train ako, okay lang kasi sobrang convenient naman eh. Hindi naman siya mahirap gawin. Actually, mas gusto ko pang mag-commute eh. At least makakatulog ka habang nagta-travel ka kaysa yung ikaw nagda-drive. Yun kasi yung excuse me po, tayo. Yun kasi yung sign na ano, ay, hindi pala sidewalk. Yun kasi yung sign na maunlad talaga yung bansa. Pag nakikita mo yung mga middle class o yung mga may pera rin, yung mayayaman na nagka-public transportation. Ano kaya crime rate dito sa Singapore, no? Alam ko kasi. O, ayan na. Anong bus? Ayan na, 131. So, ayan guys, so. Pag sa bus naman, hindi kayo nagtitrain. Madali lang din yung sa bus. Google Maps, tapos, ayan, mga bus stop. Titingnan nyo lang kung anong number ng bus na sasakyan nyo. Sa amin, 131. Papuntang Bugis na yan. So, ayan. Antayin lang namin yung bus 131. Yun nga lang. Mag-aantay ka. May schedule naman din sa Google, kaya ma-set din yung expectation mo kung anong oras. So ito example guys, so yung bus namin darating siya ng 12:16. 12:16 nandito kami sa Prudential Tower, nag-aantay dito sa bus stop. And ayan, so oras ngayon is 12:04. So mag-aantay lang kami ng mga 10 minutes or 12 minutes. So yun lang. Abangan na lang namin yung bus namin dito sa bus stop. So yun guys, nandito na kami sa bus. So yan, diretso na kami sa hotel guys. Pahinga na, first day pa lang natin guys sa Singapore. Marami pa tayong pupuntahan at gala dito. So samahan nyo kami sa mga susunod na araw. Guys, sobrang salamat sa pag-join sa amin today. At sa mga susunod pang vlog, please subscribe to my channel para lagi kayong manonotify pag may bago tayong gala. Until the next gala, this is Dave John. Peace out. I feel like the real MVP. I feel like I should give a speech. I feel like I deserve a ring. I feel like the highlight if you know what I mean. I can wear my pride on my sleeve. I can do things you only dream. I feel like the greatest thing. I'm sorry if this comes off cocky. I'm just feeling myself.